Para sa dalagang si Hope, siya na ang pinakamalas na tao sa buong mundo. Wala naman siyang balat sa kanyang katawan, pero simula nang isilang siya, ay doon na nagsimula ang kamalasan niya. Yun din ang laging bukang bibig ng kanyang ina. Lagi nitong sinasabi sa kanya na siya ang malas sa buhay nito. Kaya lumaki na rin si Hope na ganoon ang paniniwala. Wala rin siyang kinalakihang ama. Ramdam na ramdam din niyang laging mainit ang dugo ng ina pagdating sa kanya. Mabuti na lang at nagmalasakit ang kapatid ng kanyang ina, kaya kinupkup siya nito at pinag-aral ng sekundarya. Ngunit sa kasamaang palad ay namatay ang kanyang tiyahin dahil sa malubhang sakit. Kaya wala rin siyang nagawa nang kuhanin siyang muli ng kanyang malupit na ina para makabalik sa poder nito. Dito ang kwarto mo. Ikaw na ang bahalang maglinis, ha? Yan ang kwarto mo noon, pero nang kuhanin ka ng magaling kong kapatid, ginawa ko ng tambakan yan. Paliwanag ng ina nang makauwi na sila sa bahay. Ma, itatanong ko lang po sana kung may pwede po akong kausaping driver ng tricycle na pwede kong masakyan araw-araw. Medyo malayo po kasi dito ang paaralan ko eh. Sa narinig ay agad ng unot ang noo ng ginang. At sinong may sabi sa'yo na makakapasok ka pa sa paaralan? Po, ma, 1 taon na lang po at magtatapos na po ako ng sekundarya. 1 buwan na lang po 4th year na po ako. Ano ngayon? Nanalangin ka sana na hinabaan pa ng Diyos ang buhay ng tiya mo. Kahit 1 taon lang para makapagtapos ka pa. Kaso wala eh. Ma naman, imbes na magpasalamat po kayo kay tiya, ganyan pa po ang sasabihin niyo. Siya po ang nagpaaral sa akin. Ipokrita ka ba? Magpapasalamat lang ako sa kanya kung ginusto ko ang pagkuha niya sa'yo. Sinabi ko ba sa kanya na kuhanin ka at pag-aralin? Hindi, di ba? Ma, nagmamalasakit lang po si tiya. Wala akong pakialam, Hope. Ako ang nanay mo at ako ang mas may karapatan sa'yo. O ngayon na wala na siya, edi sa akin ka ulit. Wala ka nang magagawa. Para saan pang pagtatapos mo? Nag-aaksaya ka lang ng pera. Bukod sa wala nang gagastos sa pag-aaral mo, wala ding kwenta kung makapagtapos ka. Dahil sa pagiging tindera o katulong lang din ang bagsak mo. Hindi nagustuhan ng dalaga ang mga salitang lumabas mula sa bibig ng ina. Pero imbis na sagutin pa ito'y, yumuko na lamang siya at pinigilan ng pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Sige na, linisin mo na yung kwarto mo at magagabi na. Bukas nga pala, maghanap ka ng trabaho. Susubukan ko ring magtanong-tanong kung may mapapasukan kang trabaho. Hindi ka pwedeng tumunganga dito at magpaganda lang. Buti sana kung naipapambayad ang ganda mo sa mga bilihin natin. Mahabang litanya ng ginang, tsaka iniwan na si Hope. Wala na ring nagawa pa ang dalaga, kundi linisin ang kanyang dating kwarto. Pasado 6:00 na siya natapos sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. Maya-maya ay nahiga siya para magpahinga. Hindi niya namalayang nagsisipagbagsakan na pala ang kanyang mga luha. Tiya, sorry po Mukhang malabo ko na po yatang matupad ang pangako ko sa inyo. Nagagawin ko ang lahat para makapagtapos lang ako. Naiiyak niyang usal sa kanyang isipan. Agad naman niyang pinunasan ng mga luha sa kanyang mga mata. Nang marinig niyang pagbukas ng pinto mula sa labas, hudyat na dumating na ang kanyang ina. Hindi naman siya nagkamali dahil agad itong hinawi ang kurtina na nagsisilbing pinto sa kanyang kwarto. Nakapagsaing ka na ba? Hindi pa po, ma. Ngayon pa lang po kasi ako natapos sa paglilinis ng kwarto. Oh, ano pang hinihiga-higa mo dyan? Napagod ka sa paglilinis? Natural. Sino bang paglilinisin mo niyan? Ako? Hoy, Hope. Hindi porket may pinag-aralan ka na ngayon pwede ka nang magmalaki, ha? Kumilos ka rin. Pagkatapos mong magsaing, tawagin mo na ako at may dala akong ulam dito. Opo, ma. Ani Hope at dali-dali nang tumayo para magtungo sa kusina. Nang gabing iyon ay iyak lang ng iyak ang dalaga. Masakit para sa kanya na isiping hindi na siya makakapag-aral. Idagdag pa ang pagkamis niya sa nag-iisang taong may malasakit sa kanya, ang kanyang tiya Linda. Pasado 3:00 na ng madaling araw na siya ay nakatulog, habang basang-basa pa rin ang dalawa niyang mata. Kaya naman kinabukasan ay medyo tanghali na rin siyang nagising, dahilan para magalit ang kanyang ina. Binuhusan siya nito ng malamig na tubig para siya ay magising. Ah! Sigaw ni Hope tsaka agad tumingin sa ina na nooy nakapamewang pa. Manaman! Naiiyak niyang wika. Ano ba, Hope? Anong oras na? Hindi ba't sabi ko sa'yo na aalis ka ngayong araw para maghanap ng trabaho? At anong nangyari dyan sa mata mo? Buong gabi ka bang nag-iiyak? Namimiss mo ba ang tiya mo?
Di sana sumama ka na lang sa kanya. Ako pa mismong magpapahukay ng libingan mo. Muli ay naiyak na naman si Hope. Pero kahit gaano pa karaming luha ang mailabas niya, wala pa rin itong saysay para sa kanyang ina. Noon pa man ay wala na itong pakialam sa kung ano man ang nararamdaman niya. Tanging ang yumao lang niyang tiya Linda ang nagparamdam na kamahal-mahal siya. Dali-dali na ngang nag-ayos ang dalaga at umalis na para maghanap ng mapapasukang trabaho. Hindi naman siya nabigo dahil nakapasok siya bilang taga-deliver ng pizza. Gamit ang lumang bike na nahiram niya sa kapitbahay, ayun ang ginagamit niya para makapag-deliver. Hindi ganoon kalakihan ang sahod, pero alam niyang sasaya ang ina niya kapag inaabutan niya ito ng salapi. Ayaw rin naman ng dalaga na hindi makapag-ipon, kaya tuwing sasahod siya, ang kalahati lamang ang binibigay niya sa ina. Ngunit isang araw, ay ganoon na lamang ang panlulumo ng dalaga. Nang makitang wala na doon ang pitakang itinatago niya sa ilalim ng kanyang banig. Nandoon ang lahat ng ipon, kaya nanlumo siya nang makitang wala na ito roon. Nasaan na yun? Mahina niyang tanong sa sarili. Patuloy pa rin ang paghahanap niya hanggang sa pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid, bitbit ang kanyang pitaka. Ito ba ang hinahanap mo? Sabay taas sa hawak-hawak na pitaka. Halos hindi naman nakaimik si Hope ng mga sandaling iyon. O heto, kainin mo yan. Nga pala Hope, wala na yung laman. May binayaran ako kanina kaya nagamit ko na. Ano? Manamahan, ipon ko yun At para saan yung ipon mo? Para makapag-aral ka ulit? Baka nakakalimutan mo. Nandito ka na ngayon sa poder ko. Kaya pala nagtataka ako kung bakit ang liit-liit lang ng sahod mo. Yun pala, kalahati lang ang binibigay mo sa akin. Ang kapal naman talaga ng mukha mo, no? Manamahan, wala na po ba talaga akong karapatang mag-ipon para sa sarili ko? Wala. Ilang taon din akong nagtiis sa'yo, Hope. Idagdag mo pa ang 9 na buwan mong pananatili dito sa loob ko. Mababayaran mo ba ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Ang kapal ng mukha mo. Nagmamayabang ka na ngayon. Kumilos ka na dyan para makapasok ka na sa trabaho. Walang magagawa yung paiyak-iyak mo dyan. Mamayang hapon, magdala ka ng ulam ha? Mangungutang na lang muna ako ng bigas sa tindahan. Sige na, kilos. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Hope habang nakatingin sa pitaka niyang kahit piso ay wala ng laman. Galit na galit siya ng mga oras na yon. Pero dahil wala naman siyang magagawa, ay mas pinili pa rin niyang tumayo. Pinunasan ng mga luha, magayos at pumasok sa trabaho. Habang sa kabilang banda naman, ay ang binatang si JC na nasa kondo ng kanyang matalik na kaibigang si Dave. Oo nga dude, mabait yun, maganda pa. Saad ni Dave, nang tinutukoy ang babaeng matagal na nitong nirereto kay JC. Loko-loko ka talaga kahit kailan. Wala pa sa isip ko yan Dave. Besides, masyado pa akong abala sa trabaho. Laging ang hectic ang schedule ko Isisingit ko pa ba talaga yan? Isa pa, ganoon pa rin naman yung flow nun. Getting to know each other, magkakadevelopan, magiging kayo, at kapag may kaunting personal differences, maghihiwalay. Alam mo JC, ang bitter mo, para kang babae ko magsalita wa. Hindi na nga na ituloy pa ni Dave ang ibig na sabihin, nang marinig na nila parehas ang pagtunog ng doorbell. Well, I guess, nandiyan na ang pizza natin. Pakisuyo naman JC ito ang bayad. Pakikuha muna at maghahanda lang ako ng drinks. Pambihira, ako ang bisita mo dito pero ako tong inaabala mo ha? Naiiling na wika ni JC, tsaka nagtungo na sa pintuan para buksan niyon. Nang sandaling makita nga ng dalawang mata ni JC ang nasa harapan niya, ay doon na siya napanganga. Bukod kasi sa hindi niya inaakalang babae pala magdadrive, ay sobrang ganda pa nito. Sir Dave Sebastian? Untag nito sa kanya. No. Nasa loob si Dave. Hi, Miss Friend. Ako na magre-receive dito. Here. Sabay abot ng pera. Thank you, sir. Pakipirmahan na lang po dito. Yun naman agad ang ginawa ni JC. Nang kukuha na sana ng panukli ang dalaga, ay doon na siya muling nagsalita. Keep the change. Sa'yo na yan. Tip. Thank you. Wika nito at dali-daling isinara ang pinto. Hindi niya alam pero biglang naging abnormal ang kabog ng kanyang dibdib nang sandaling makita niya ang dalaga. At iyon ang napansin mismo ni Dave nang makalapit ito sa kanya. JC, what happened? Ba't parang namumutla ka pare? Are you okay? Takang tanong ni Dave sa kanya. Of course I am. It's just that. It's just what? Wala Dave. Babae ba talagang nagdi-deliver ng pizza?
Matagal ka na bang nagpapadeliver dito sa condo mo? Yes, dude, at hindi naman babae. Why? Babae bang nag-deliver ngayon? Usisa muli ni Dave sa kaibigan. Yeah, she's gorgeous. I mean, kakaiba ang ganda niya. Sagot naman ni JC, na tila na hipnotismo sa nakita. Baka bago, dude. Oh, bakit ka napapangiti dyan? Don't tell me na love at first look as nagde-deliver ng pizza. JC, wait, I'll check her name. Hindi na nga umimik pa si JC. Hinintay na lamang niya na sabihin ng kaibigan ang pangalan ng babae. Eto na, her name is Hope. Hope Matias. Pwede ko bang malaman kung anong pizza house yan, Dave? Grabe ka, tol. Interesado ka talaga sa babaeng to? Natatawang ani Dave sa kaibigan. Mukha bang hindi? I don't know. Kakaiba lang talaga ang aura niya eh. I can't explain. Patay na. In love ka na ata, dude. Natawa na lamang si JC dahil maski siya hindi rin maipaliwanag kung ano nga bang nararamdaman niya. Nang makuha niya naman kung saan nagtatrabaho ang dalaga, ay lagi na siyang nag-order ng pizza at pinapadeliver pa ito sa mansyon o di kaya sa kumpanyang pagmamay-ari niya. Kapag naman makita niyang hindi si Hope ang magde-deliver, ay nagre-request agad siya sa may-ari ng pizza house kung pwede bang ang dalaga ang mag-deliver kapalit ng malaking tip. Doon na rin nagsimulang mahalata ni Hope na halos araw-araw nagpapadeliver ang binata. Bagay na tinatawanan na lamang niya kapag tinutukso na siya ng iba niyang kasamahan sa trabaho na baka may gusto sa kanya si JC. O bakit natatawa ka dyan, Hope? Ang haba ng hair mo eh. Balita ko, single yang si Sir JC at mayaman pa. Saad ng may-ari. Sir, trabaho po ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi po para magkaroon ng love life. Mauna na po ako sa inyo at baka nagugutom na yun. Pag-iwas na lamang niya sa tuksuhan, kahit ang totoo ay kinikilig na rin siya. Pagdating niya sa mansyon kung saan i-deliver ang pizza, ay gunoon na lamang ang pagkadismaya niya nang makitang isang kasambahayang sumalubong sa kanya. Si Sir JC po bang nagpa-deliver niyan, Ineng? Opo manang. Kayo po bang magre-receive? Nasa banyo pa po kasi si Sir. Teka po, tatawagin ko muna. Tumango naman si Hope at naghintay na lamang sa labas. Ilang sandali pa'y may isang babaeng hindi gaanong katandaan ang lumabas at lumapit sa gawin niya. Magandang araw po, madam. Pagbati niya. Anong maganda sa araw? Napapansin ko na lagi kang nagagawi rito at nagde-deliver. Opo, lagi po kasing umuorder si Sir JC ng pizza. Talaga? Very health conscious ang anak kong yun. Kumakain lang yun once a month ng pizza. Pero araw-araw, hindi na yata ako naniniwala. Alam mo ba na pinapakain niya lang sa mga kasambahay namin ang mga ino-order niya sa'yo? Wala naman po sigurong masama doon, madam. Wala nga, pero ikaw ang masama sa paningin ko. Po? Hindi gagawa ng ganyang desisyon ng anak ko nang walang dahilan. And I think gusto ka niya. Hindi na rin nabigla si Hope sa nalaman dahil maski siya ay nahahalata na rin niya na may gusto nga sa kanya ang binata. How much is that? Babayaran ko ng doble. Here. Ani ng ginang sabay abot ng pera. Kukuha na sana ng sukli ang dalaga nang muling magsalita ang donya. Sa'yo na ang sukli. And wag mo nang ibigay sa akin ang pizzang yan. Itapon mo na lang dyan sa may labasan. Po? Narinig mo ko. Pakitapon to sa may labasan. Ngayon palang sasabihin ko na sa'yo na hindi kita gusto para sa anak ko. Kung sakali mang interesado siya sa'yo at magtapat siya, just reject him. I don't want you to be his girlfriend. Ang taas ng standards ko pagdating sa magiging nobya ng anak ko. Naiintindihan mo ba? Tagos na tagos ang mga masasakit na salitang binitawan ng Donya laban sa kanya. Para itong punyal na tumutusok sa puso niya. Nangingilid ang mga luha ng dalaga ng mga sandaling iyon. At bago pa man tuluyang bumagsak, ay tinirikuran na niya ang Donya at agad pinasibat ang bisikleta. Habang si JC na may ganoon na lamang ang pagmamadali, nang malamang nasa labas na ang babaeng nagpapa-abnormal sa pintig ng kanyang puso. Ngunit paglabas niya ay wala na ito doon. Manang, nasaan ang nagde-deliver? Tanong niya agad sa kasambahay. Ngunit bago pa man ito makasagot, ay ang Donya na ang nagsalita. Pinaalis ko na. What? Bakit po, ma'am? Hindi pa yun bayad eh. Binayaran ko na. Hindi ko na nga hiningi ang sukli eh. Happy now, JC? Sa narinig ay tila may nabubuo ng kutob sa kaloob-looban niya. Mom, may sinabi ka bang hindi maganda sa kanya?
Ako? Bakit ko naman siya pagsasabihan ng masama? Ang totoo nga niya, naaawa ko sa kanya dahil kanina pa siya inip na inip kakahintay sa'yo. Kaya ako nang nagbayad para naman makaalis na siya. Nasaan po ang pizza kung ganun? Nasa basurahan. Po? Mom naman, why did you do that? I didn't do a thing, JC. Siya mismo ang nagtapon ng pizza sa basurahan. Bakit niya naman gagawin yon? Baka naman inutusan mo. Whatever, iho. I just don't want that girl near you, anak. Sa nakikita ko kasi, halos araw-araw nandito siya. I'm your mom, kaya alam na alam ko kung anong mga bagay na nagbibigay ng interes sa'yo. Juan Carlos naman, ang dami-daming babae sa mundo. Bakit sa isang kagaya niya pa? Bakit sa isang babae nagde-deliver pa ng ganoon? What's wrong with her work, Mom? Everything is wrong with her. Basta, JC, ayoko ng maraming tanong. Stop what you're doing. Pinalnawi ka ng ginang, tsaka tinalikuran na ang binata. Ngunit hindi pa rin nagpapigil si JC. Dahil makalipas ang ilang araw na hindi na niya nakikita si Hope, ay doon na siya nagpunta sa mismong pinagtatrabahuan nito. Gulat na gulat pa ang may-ari ng shop, lalong-lalo na si Hope, nang tawagan siya ng kanyang amo at ipaalam na nasa labas ang binata. Anong ginagawa mo dito, sir? Tanong niya agad sa lalaki. Nandito ako dahil hindi na ikaw ang nagde-deliver ng order ko. Tuwing nagre-request naman ako na ikaw ang mag-deliver, hindi ka raw pwede. Bakit? May iba pa kasi akong inaasikaso eh. Pasensya na. Are you avoiding me, Hope? Avoiding you? Hindi po. Sadyang may iba lang talaga akong nakatokang trabaho. Really, ha? Nung pumunta ka sa amin, may sinabi ba si Mom sa'yo? Wala naman po. Don't lie to me, Hope. Kahit pa si Mommy yon, I won't tolerate her wrongdoings. Nakita ko pang nasa basurahan na ang pizza. Inutusan ka niya, no? Sir JC, kung ano man po ang sadya mo rito, tsaka na lang po kapag may bakanting oras na ako at wala na akong duty. Nasa trabaho pa po kasi ako eh, at oras pa po ng trabaho ko. Binayaran ko na ang amo mo para makausap ka. Now, kung may reklamo ka pa, babayaran ko rin ang masasayang mong oras ngayon, basta't kausapin mo lang ako. Hindi makapaniwala si Hope sa narinig, lalo pat handa talagang magsayang ng pera ang gwapong binata para lang makausap siya. Kaya sa huli ay wala na rin siyang nagawa kundi ang pumayag. Sinabi niya rin kung anong nangyari nang huling pumunta siya sa mansyon, kaya galit na galit si JC sa nalaman. Huwag mo na lang sabihin sa mommy mo na sinabi ko sa iyo ang totoo. Ayaw ko ng gulo. Ako na rin ang nagsabi kay sir na ayaw ko na mag-deliver sa bahay niyo. Pasensya na talaga, sir. Tiningnan ni JC ng seryoso ang dalagat, agad humugot ng isang malalim na hininga. Obvious naman siguro kung bakit ako nandito. Ibig sabihin, hindi ako mapakali. I'm a busy person, pero ginawan ko ng paraan ang pagpunta rito dahil may malalim akong rason. I like you, Hope. Nakakatawa mang isipin na halos araw-araw ako nagpapadeliver ng pizza. Kahit hindi naman talaga ako masyadong kumakain ng mga ganyan, but I did. Pinagtatawanan na nga ako ni Dave eh. Sabi niya, bakit ko pa raw dinadaan sa ganito? Bakit hindi na lang ako mag-confess directly? And now, nagawa ko na nga. Nung unang nakita kita sa kondo ng kaibigan kong si Dave na nag-deliver ng pizza, doon mo na binihag ang puso ko. I don't care kung pagtawanan ako ng mga friends ko, basta't makilala lang kita. Pag-amin ng binata sa nararamdaman kay Hope. Ang akala ni Hope ay hindi na siya magugulat sa nalaman, pero nagkamali siya dahil gulat na gulat siya ng mga sandaling iyon. Halos umurong ang dila niya at hindi siya makapagsalita. Gusto kitang ligawan, Hope. No. Gusto kitang maging girlfriend, so please, hayaan mo kung ligawan ka. Nang hindi pa rin nagsasalita ang dalaga, ay doon na siya muling nagsalita. Ano, Hope? What's your reaction? Say something. Sorry, Sir JC. Stop calling me Sir. JC na lang. Okay, JC. Pasensya na ha. Nabigla talaga kasi ako sa pinagsasabi mo ngayon sa akin. Seryoso ka ba? Baka naman nabibigla ka lang. Hope, hayaan mong patunayan ko ang sarili ko sa'yo. Seryoso ako. JC, sorry ha. Wala pa kasi talaga akong planong magkaroon ng boyfriend eh. Una, binubuhay ko ang sarili ko, lalo na ang nanay ko. Pangalawa, gusto ko pang makapag-aral ulit. Huwag na muna. If that is, handa akong tulungan ka in fulfilling your dreams. I will help you. Hindi rin ako magiging sagabal sa'yo. Kilalanin mo muna ako, Hope, tsaka ka na mag-decide.
Pero sa huli ay nanaig pa rin ang pagtanggi ni Hope sa binata. Ngunit hindi doon natatapos ang lahat. Dahil kahit binasted ni Hope si JC, ay patuloy pa rin ang binata sa pagsuyo dito. Hope, payagan mo na yung manligaw. Mukhang sincere naman sa'yo eh. Sabat ng kanyang amo. Ang totoo ay gustong-gusto nang payagan ni Hope ang binata na ligawan siya. Pero ang iniisip niya ay ang kanyang ina. Kapag nalaman kasi nitong may manliligaw siyang mayaman at mapera, ay baka gamitin pa ng ginang ang pagkakataong yun para hututan si JC. Ngunit buwan pa ang lumipas, ay pinayagan na rin niya ang binata na manligaw dahil sa pangungulit nito sa kanya. Napagpasyahan nitong ilihim na lang muna sa ina ang tungkol sa lalaki. Naging masaya naman si JC nang malamang pinayagan na siya ni Hope na manligaw. Makalipas nga ang 6 na buwan, ay naging sila na nga. Love, tumigil ka na kaya sa pagtatrabaho mo sa pizza house? Pwede naman kitang ipasok sa kumpanyang pagmamay-ari ko if you want. Doon, mas madalas na tayong magsasama, magkikita at mas malaki pa ang sasahurin mo. In that way, makakapag-ipon ka ng mas malaki. Or better yet, ano kaya kung pag-aralin na lang kita? Suwestyon ni JC nang nasa parke na sila at namamasyal. Tiningnan naman ang seryoso ni Hope ang binata at hinawakan ang kamay nito. Love, alam ko naman na wala kang ibang nais kundi ang mapabuti lang ako at ang kinabukasan ko. Pero ayokong isipin ng mga tao na ginagamit kita para makaahon. Ako ang gagawa ng paraan para makapag-aral ako ulit. Okay then, hindi kita pipilitin. Pero doon ka na lang sa kumpanya ko magtrabaho, please. Pero JC, love, please. Pangako, wala akong pagsasabihan na girlfriend kita. Sa trabaho, boss mo ko at empleyado kita. Kung iniisip mo na baka ano sabihin ng iba, huwag ka nang mag-isip. Promise, I'll behave. Gustong-gusto ni Hope ang ideyang sinabi ng nobyo. Gusto niya na rin talagang makapag-ipon ng mas malaki, kaya pumayag na rin siya sa kagustuhan nito. Nang matapos silang mamasyal, ay nagtungo na sila kung saan nakapark ang kotse ni JC. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nakita sila ng ina ng dalaga at hindi nagdalawang isip na lapitan sila. Oh? Ikaw nga! Nakangising saad ng ginang. Excuse me, do I know you? Tanong naman ni JC sa ginang. Aba, Englishero din pala ang lalaking to. Hope anak, nobyo mo ba ito? Ipakilala mo naman ako sa kanya. Kabadong-kabado ang dalaga ng mga sandaling iyon dahil alam na ng kanyang ina ang relasyon nila ni JC. Ilang buwan na din niya itong inililihim sa ginang at ngayon nabuking na nga sila. JC, siya ang nanay ko. Nay, si JC po, boyfriend ko. Nauutal pa niyang wika. Oh, hi po. Nice to finally meet you. Matagal ko na po kayong gustong makilala. Ay, talaga ba? Ano ka ba naman, Hope, anak? Bakit naman hindi mo pinakilala ang nobyo mo sa akin? Nga pala, may 100 ka ba dyan, anak? Pahingi naman ako. May bibilhin lang ako. Nay! Ako na love. Ito po. Ani JC sabay abot ng pera. 1,000? Ang laki naman ito, iho. Gulat na tura ng ginang. Okay lang po, sa inyo na po yan. Ikaw naman anak, hindi mo naman sinabi sa akin na galante pala itong nobyo mo. O siya, salamat dito iho ha. Minsan pumasyal-pasyal ka rin sa bahay. Welcome ka doon kahit na anong oras. Hope, mauna na ako. Doon lang ako kina Kumaring Maricel, alam mo na. Nasapo na lamang ni Hope ang kanyang noo dahil sa inasta ng ina. Nang makalayo na ito'y sumakay na sila parehas sa kotse ni JC. Love, sana hindi mo na binigyan si nanay ng pera. But why? What's wrong? Ipangsusugal niya lang yun eh. Really? Okay lang yun. Tsaka nangihingi siya sa'yo ng pera eh. Kaya ako nang nagbigay. JC, hindi mo ako naiintindihan eh. Love, it's okay. 1 beses lang naman eh. Hayaan mo na. Sige na, huwag ka nang magalit yan. Kahit naiinis ay wala na ring nagawa pa si Hope kundi ang ngumiti. Kinagabihan ay nangyari na nga ang kanyang inaasahan. Pagdating ng kanyang ina sa bahay nila, ay agad itong pumasok sa kwarto niya. Hope, kakaiba din yung nobyo mo ha. Mayaman. Nakita ko ang laman ng pitaka niya kanina. Ang daming tagi 1,000. Ipagpatuloy mo lang yan anak, para naman umasenso na tayo. Nay! O bakit? Huwag mong sabihin na uunahin mo na naman yung bait-baitan mo. Nga pala, bakit ayaw mo akong ipakilala sa kanya?
Gustong-gustong sabihin ni Hope na ayaw niyang makilala ng ina ang nobyo dahil ayaw niyang gamitin ito ang pagkakataon para makapanghingi ng kahit na ano dito. Lalong-lalo na ang pera. Pero mas pinili niyang hindi na umimik pa. Pasensya na po, Nay. Hindi lang po ako nagkakaroon ng pagkakataon. Ayos lang yun. Dalhin mo rin siya dito sa bahay paminsan-minsan, anak. Pinal nitong wika sabay alis. Narinig pa ni Hope ang halakhak ng ina palabas ng kanyang kwarto. Huminga na lamang siya ng malalim at nagpahinga na. Lumipas pa ang mga araw dahil na rin sa kagustuhan ni JC na mas kuhanin pa ang loob ng ina ni Hope, ay madalas na rin siyang nagpupunta sa bahay ng nobya. Ayaw man ni Hope na laging nandoon si JC, pero wala na siyang magawa dahil wala naman siyang masabing dahilan dito kung bakit ayaw niyang naroon ang binata. Mag-iingat ka sa biyahe sabihan mo ako agad kapag nakauwi ka na. Ngiti ni Hope sa nobyo nang ihatid niya ito sa labasan. Dumalaw kasi muli si JC sa bahay nila at may mga dala na namang groceries at ibang pasalubong para sa kanilang dalawa ng ina niya. Susunduin kita bukas para sabay na tayong pumasok. JC, wag na. Hindi ba boss kita kapag nasa trabaho tayo? Isa pa, ayoko ring panimulan yun ng chismis o kung ano pa man. Kaya hayaan mo na akong mag-commute. Sigurado ka ba? Tanong ng binata. Oo naman. Nga pala love, kapag dadalaw ka ulit dito sa bahay, please wag ka nang magdala ng kung anumang pasalubong, lalo na ang groceries. Aha? Bakit naman, Hope? Basta, ayoko lang. Love naman. Masaya ako kapag masaya ka at ang nanay mo. Hindi lang ako komportable, JC. Sige na love, baka naghihintay na ang mommy mo sa'yo. Isang pilit ng ngiti ang pinakawala ni JC at hinalikan sa noo ang nobya bago umalis. Nang hindi na maaninag ni Hope ang kotse ng nobyo, ay doon na siya bumalik sa loob ng kanilang bahay. Naabutan niya pa ang ina na isa-isang tinitignan kung ano ang laman ng box na dala ni JC para sa kanila. Nandyan ka na pala. Nakaalis na ba si JC? Tanong pa nito sa kanya. Oo, Nay. Alam mo anak, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako natuwa ng ganito. Grabe, ang galante ng boyfriend mo. Tingnan mo nga to, ang mamahal ng mga to. Diyos ko. Ngayon pa lang yata ako makakakain ng ganito Anak, sa susunod na pagpunta dito ni JC, itatanong ko na sa kanya kung nagpapautang ba siya. Ano? Nay naman. Bakit? 5,000 lang naman ang uutangin ko Tsaka may interest na din yun. Buwan-buwan kong huhulugan. Barya lang naman sa kanya ang 5,000 Kahit nga siguro 10,000 ang utangin ko, kaya niya agad ibigay. Nay, yan ang wag na wag niyong gagawin. May respeto po ako sa inyo. Wag niyo pong hayaang mawala yun. Oo nga't boyfriend ko si JC. Pero wag niyo namang gamitin yun para hindi siya makatanggi sa inyo. Hiyang-hiya na nga po ako Ang dami-dami na niyang nabili para sa atin. Bakit? Hiningi ba natin yun? Kusang loob niya ito, Hope. Ikaw naman, para kang pinanganak sa lumang kalendaryo Gamitin mo rin ang utak mo minsan. Tignan mo nga yung mga kapitbahay natin. Ang mga tinginan nila sa'yo, tinginang naiinggit. Minsan lang sa buhay natin ang ganitong swerte, kaya sunggaban na natin. Pambihira ka naman Si JC ang magdedesisyon kung pauutangin niya ako, hindi ikaw. Galit na wika ng ginang. Takmang tatalikuran na sana niya si Hope nang muli itong magsalita. Nga pala anak, ano kaya kung akitin mo si JC para mabuntis ka niya, nang sa ganun ay wala na siyang kawala sa'yo. Hindi makapaniwala si Hope sa mga narinig niya mula sa ina. Gusto pa talaga nitong buntisin siya ni JC para lang makapanghuthot sa nobyo. Noon din ay sinabihan ni Hope si JC na wag nang dadalaw sa kanila. Naguguluhan man, ay nag-isip na lamang ng ibang pwedeng dahilan si Hope para pumayag ito. Hanggang sa isang hapon, kakatapos lang ni Hope sa kanyang trabaho noon at papunta sana siya sa sekretarya ni JC nang makita niya ang ina na paalis. Hindi siya nito nakita dahil nagmamadali itong makaalis. Kaya doon na nangunot ang kanyang noo. Anong ginagawa ni nanay dito? Bulong niya. Hindi maganda ang kutob ni Hope kaya hindi siya nagdalawang isip na kausapin ng nobyo. Pwede ka na raw pumasok sa loob, miss. Saad ng sekretarya ni JC. Tumango naman agad si Hope at pumasok na sa opisina ng nobyo. Sinalubong naman siya ng matamis na ngiti ng binata. Oh, hey love, what are you doing here? Akala ko ba behave lang tayo? Hindi mo ako natiis, no? Tukso pa nito sa kanya. Love, hindi ako nandito para dyan. May sadya ako sa'yo. Oh, you look serious. Bakit?
Nakita ko si nanay. Dito ba siya galing? Yes. Dito nga siya galing, love. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman na dito ako nagtatrabaho? Well, I told her. Nagtanong kasi siya kaya sinabi ko. Is there something wrong? Anong ginagawa niya rito? Anong pakay niya sa'yo? Sunod-sunod na tanong ng dalaga. Dinalhan niya ako ng suman. Here, oh. Iyon lang ang sadya niya? Hindi agad nakasagot si JC. Kaya doon na muling nagsalita si Hope. Love, huwag mong subukang magsinungaling sa akin. Mag-aaway talaga tayo. Nahimigan agad ng binata ang kakaibang tono ni Hope. Kaya doon na siya tumayo. Fine, love. Just relax, okay? Nandito siya para mangutang ng pera. Ano? At pinautang mo naman? Gulat na tanong ng dalaga. Nope. Hindi ko siya pinautang, love. Binigay ko na lang ang pera sa kanya. Kailangan niya raw kasi eh. Paliwanag naman ni JC sa kanya. Magkano? 10,000. 10,000? JC naman. Napalunok naman sa sariling daway si JC. Dahil alam niya na kapag tinawag na siya ng nobya sa kanyang pangalan, ay galit na ito. Love, calm down. It's okay. Maliit na halaga lamang yun eh. Para sa'yo, JC. Pero para sa amin, hindi maliit na halaga yun. Alam mo, ngayon pa lang naiinis na ako sa'yo eh. Bigla-bigla ka na lang nagdedesisyon ng hindi ko alam. Angil ni Hope sa kasintahan. Love, wala namang masama sa ginawa ko eh. She's your mother. Yun na nga eh. Ina ko siya. Kilala ko siya, JC. Alam mo ba kung bakit ayaw na ayaw ko kayong magkita? Dahil alam ko na kapag nalaman ni nanay na boyfriend kita, gagamitin niyo yun para hingan ka ng kung ano-ano. Alam mo ba na ayaw akong pag-aralin noon ni nanay? Kung hindi pa nga dahil kay Tia Linda ay hindi ako makakapag-aral. Love, I'm sorry. Hindi ko naman kasi alam na ganoon pala ang kwento mo. Pumayag akong magtrabaho dito para makapag-ipon at makapag-aral ulit, JC. Wala nga siyang alam na dito na ako nagtatrabaho eh. Dahil tiyak kong kapag nalaman niya, kukunin niya na naman ang ipon ko. Pinag-awayan pa namin ang plano niyang pangungutang sa'yo. Pero wala rin pala akong magagawa dahil binigyan mo na pala siya. Ipang susugal niya lang yun. Pero hindi lang yun ang kinakatakot ko. Baka pag nagtagal, mamihasa na yan. Mahabang litanya ng dalaga. Magsasalita pa sanang muli si JC, pero hindi na natuloy nang marinig niya ang reminder ng kanyang sekretarya na magsisimula na ang meeting niya. Let's talk later, okay, love? Saad pa niya, pero hindi na nagsalita si Hope at dali-dali nang lumabas ng opisina. Kahit nasa meeting ay nasa nobya pa rin niya ang isip ng binata. Kaya naman nang matapos na ang meeting, ay dali-dali niyang pinuntahan ang pwesto ni Hope. Ngunit wala na ito roon. Agara naman siyang sumakay sa elevator pababa at nakita niya nga si Hope na palabas na ng building. Hope! Hope! Pagtawag niya rito, pero hindi siya nito narinig. Kinuha naman niya ang kanyang kotse at nagmaneho papunta sa kinatatayuan ng nobya. Love! Tawag ng binata. Uuwi na ako, JC. Huwag mo na akong ihatid. Are you still mad at me? Sorry na, hindi na mauulit. Hindi ko naman kasi alam eh. Okay na, sige na. Kasalanan ko rin naman eh kung bakit hindi ko sinabi sa'yo. Sige na, umuwi ka na. Pagtataboy niya sa nobyo. No, sa akin ka sasakay ngayon. Okay na tayo, di ba? Oo, okay na tayo. Pero hindi ibig sabihin nun na sasakay ako sa kotse mo. Ganon? O sige, kung hindi ka talaga sasakay. Bababa na lamang ako dito at sabay tayo mag-commute pa uwi. Iiwanan ko dito ang kotse ko. Napairap na lamang si Hope at wala na ring nagawa kundi ang sumakay. Wala silang imikan sa loob ng sasakyan hanggang sa maisipan ni JC na ihinto ang kotse sa hindi mataong lugar. Wala pa tayo sa bahay, JC. Bakit mo hininto? Akala ko kasi okay na tayo eh. Pero bakit JC pa rin ang tawag mo sa akin? Bakit hindi love? Nakanguso pa nitong wika, dahilan para matawa si Hope. Nakakainis ka kasi eh. Sorry na nga. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko, love? Hindi ko naman kasi talaga alam eh. Besides, nahihiya akong tumanggi kasi nanay mo yun. Ganito na lang, ikwento mo na lamang sa akin para malaman ko kung ano ba ang dapat kong gawin sa susunod. Yun naman agad ang ginawa ni Hope, kaya mas naiintindihan na ni JC ang lahat ngayon. Sorry na, okay? Don't worry, ngayon na alam ko na. Alam ko na ang gagawin ko. I'm sorry, love. Masuyong wika ng binata. Okay na tayo. Matitiis ko ba naman ang mukha mong yan? Naku, kung hindi lang talaga kita mahal, bahala ka talaga sa buhay mo.
Ani naman ang dalaga. Talaga? Mahal mo ko? Hindi naman kita sasagutin kung hindi, no? Agad kinuha ni JC ang kamay ng nobya at paulit-ulit itong hinalikan. Hindi rin malaman ng dalaga kung bakit ng mga sandaling iyon ay titig na titig lang siya sa mukha ni JC. Hanggang sa muling nagkasalubong ang kanilang mga paningin at dumako ang mata ng binata sa labi ni Hope. Ganoon din si Hope sa labi ni JC. Hindi nagtagal ay namalaya na lamang nila pareho na naglapat na ang kanilang mga labi. Ngunit hindi lang yon ang nangyari dahil mas naging mainit pa ang kanilang mga katawan. Dahilan para may mangyari na nga sa kanila ng gabing iyon. Hindi naman nagsisi si Hope na binigay niya ang sarili sa nobyo dahil walang duda, mahal niya ito. Pero hindi niya lang maiwasang hindi mag-alinlangan, lalo pat hindi pa niya natutupad ang kanyang mga pangarap. Simula nga ng gabing iyon, ay mas minahal pa nila ang isa't isa. Mas naging matatag ang kanilang relasyon, at mas naging masaya. Bagay na nahalata na ng ina ni JC, kaya nagtanong na ito sa kanya. Maganda na lagi ang mood mo, iho. May babae na bang nagpapasaya sa'yo? Yes, Mom. Really? I'm interested. Do I know her? Kasosyo ba ng family natin sa negosyo? Kakilala ko? Mom, kilalang kilala mo. Yun lang ang sinabi ni JC, kaya nagka-interes ang Donya na alamin kung sino ang babaeng kinahuhumalingan ng kanyang uniko iho. Lingid nga sa kaalaman ni JC, ay pasikreto na pala siyang sinusundan ng kanyang ina. At nang makita't malaman nito kung sino ang nobya ni JC, ay doon na nagsalubong ang kanyang kilay. Diyos ko! Ito yung babaeng nagde-deliver ng pizza noon ah. What on earth? Is she... Oh my! This can't be. Galit na sabi ng Donya sa sarili. Dahil nga sa inis ay nag-background check siya sa dalaga. Nalaman niya ang pangalan nito sa dati nitong pinagtatrabahuhan na pizza house. At nalaman niya rin na matagal na itong wala doon dahil nagkatrabaho na ito sa kumpanya ng anak na si JC. Sa mga nalaman, ay mas lalong kumulo ang dugo ng Donya at mas nanaigang pagkadisgusto niya kay Hope. Pero dahil ayaw niyang malaman ni JC na siya ang kontrabida sa pag-iibigan nila, ay tinanong niya ito. Son, you can invite your girlfriend here para sa bahay mag-dinner para naman makilala ko siya ng personal. Saad niya rito. Really, Mom, but... But what? Akala ko ba kilala ko siya? Yes, Mom, at hindi mo siya nagustuhan noon. Siya kasi yung nagdi-deliver ng pizza dito dati. Oh, I see. That girl. Mukhang gusto mo naman siya so wala na akong choice. Sa sinabi ay tila nagningning ang mga mata ni JC. Really, Mom? You mean, pumapayag ka na? As if may choice ako, iho. Ayaw ko naman talaga siya, ano? There's a lot of fish in the sea, Juan Carlos. Binalaan na rin kita noon, pero hindi mo pa rin ako sinunod. So I guess, there's really something about that girl, kaya mo siya pinursu. So sige, ayoko naman maging kontrabida sa love life mo, no? Kaya para sa'yo, kikilalanin ko siya. Sa labis na kagalakan, ay agad na yakap ng binata ang Donya. Kaya naman agad sinabihan ni JC ang nobyang si Hope na gusto ng mommy niyang makasama niya ito sa dinner. Bagay na ikinasaya naman ni Hope. Talaga, love? That's good news. Akala ko kasi strikta ang mommy mo. Well, ganoon naman talaga si Mom. Kailangan mo lang talaga maging totoo sa sarili mo. So ano, okay ba sa Saturday night, love? Susunduin kita sa inyo. Okay naman, love. Ngiti ni Hope dito. Kinabukasan ni napagpasyahan ni Hope na magpa-check up. Lalo na't delayed na siya ng kanyang buwan ng dalaw. Ni minsan kasi hindi pa siya na-delay kaya nagtaka na siya. Wala naman siyang nararamdamang pagsusuka o pagkahilo, kaya kampante siya. Pero nang makumpirma sa ultrasound na nagdadalang tao nga siya, ay halo-halo ang kanyang naramdaman. Saya, kaba, lungkot at tuwa. Balak niyang sabihin kay JC ang sitwasyon niya sa araw ng dinner nila sa mansyon sa Sabado. Kaya ngayon pa lang ay naghahanda na siya. Ngunit ng araw ding iyon, ay gulat na gulat si Hope nang magising siyang nag-iimpake na ang nanay niya. Pati ang mga gamit niya ay iniimpake na rin ito. Ma, ano po yan? Bakit niyo po iniimpake ang mga gamit natin? Aalis na tayo, Hope. Ano? Bakit, ma? Basta, sundin mo na lang ako. Ma, ano ba? Ano bang problema? Aalis tayo dito, Hope. Wala nang maraming tanong. Ma, wag naman po. Paano po ang trabaho ko? Si JC. Huwag mo nang isipin ng lalaking yon. Oo, at gusto ko siya para sa'yo. Pero hindi mapipigilan niya ng pag-alis natin ngayong araw.
Dali-dali namang kinuha ni Hope ang cellphone niya para tawagan si JC. Pero hinablot iyon ng ginang at tinapon dahilan para masira ito. Sigaw ni Hope. Hindi mo na pwedeng kontakin si JC. Sa oras na makalis na tayo dito, wala ka na dapat koneksyon sa kanya. At huwag na huwag ka nang magbabalak magtanong pa, Hope. Ako ang nanay mo, kaya ako ang susundin mo. At dahil ayaw ni Hope na maging impyerno na naman ang buhay niya sa mga utos ng ina, ay mabilis siyang tumakbo palabas. At ganoon na lamang ang gulat niya nang makita niya ang ina ni JC, nakakalabas pa lamang ng sasakyan. You're Hope, right? Ako nga po. Nandito ako dahil alam ko ang mangyayari to. Sinabihan na kita noon, hindi ba? Ayaw ko sa'yo para sa anak ko. Ganyan ka na ba talaga, kakati? Gusto mo ng pera? Magkano? Ibibigay ko. Huwag mo lang ulit lapitan ng anak ko. Madam, akala ko po ba? Akala mo na ano? Na gusto kita para kay Juan Carlos? Dahil ako mismo ang nagsabi sa kanya na dalhin ka mamaya for dinner? Sinabi ko lang yun. Isa pa, kapag wala ka na sa paningin ng anak ko, magagawa na niya ang lahat ng gusto niya. Ang pangarap niyang magtayo ng negosyo sa ibang bansa ay hindi niya natinuloy dahil dumating ka. Focus na focus yan sa trabaho niya before eh. But when you came, nagkandaletse-letse na. I don't know kung saan ka pinaglihi ng nanay mo dahil hindi ka talaga mapakiusapan. Mabuti pa ang nanay mo. Agad namang napatingin si Hope sa kanyang likuran kung saan naroon ang kanyang ina. Eto na ang perang pinangako ko sa nanay mo. 10 milyon yan lahat. Malaki na yan para sumunod kayo sa gusto ko. Hoy, ikaw na ang bahala dito sa anak mo at ako na rin ang bahala sa anak ko. Huling wika ng ginang, tsaka bumalik na sa sasakyan. Naiwang umiiyak at nakatulala si Hope habang ang ina naman niya ay dali-daling kinuha ang pera at hinila ang dalaga pabalik sa loob ng kanilang bahay. Nang mga sandaling iyon ay nawala ng lakas si Hope, kaya sumunod na lamang siya sa lahat ng utos ng kanyang ina. Nang makasakay na sila sa bus, ay doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga luha. Iniisip niya pa rin si JC at ang plano niyang sabihin dito ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Samantalang si JC naman, alas 5 pa lang ay umalis na siya at nagtungo sa bahay ng nobyang si Hope. Pero ganoon na lamang ang pagtataka niya nang makitang wala ng tao roon. Naku, iho! Umalis na kaninang umaga si Hope at ang nanay niya. Nobyo ka niya, hindi ba? Sad ng isang aling lumapit sa kanya. Bakit daw po sila umalis? Saan daw po sila pupunta? Hindi ko rin alam, iho. Basta bitbit na nila ang lahat ng gamit nila. Sa tarantay, sinubukang tawagan ni JC si Hope, pero hindi niya ito makontak. Kulang na lang ay mapudpod ang mga daliri niya sa kakatiba sa numero ng nobya, pero hindi niya pa rin ito matawagan. Alas 7 na ng gabi nang siya'y bumalik sa mansyon, nabagsak ang dalawang balikat. Iho, where's your girlfriend? Salubong agad ng Donya. She's not coming anymore, Mom. She's what? Oh my! Paano na to? Nasaan ba siya? Ngunit imbis na sumagot ay dumiretso na lang si JC sa kanyang kwarto. Dumaan pa ang mga araw ay mas naging matamlay si JC. Wala siyang ideya kung nasaan si Hope. Kahit paulit-ulit niyang isipin, ay hindi niya maalalang may pinag-awayan sila para lumayo bigla ang dalaga sa kanya. I told you, iho, she's no good for you. I am your mother at alam ko na ang kalakaran sa mundong ito. Nandito lamang ang babaeng yan para saktan ka. Saad pa ng Donya nang maabutan niya ang anak na umiinom ng alak sa may beranda. Sayang, Mom, kung kailan tanggap mo na siya, saka naman siya biglang aalis at maglalaho. Exactly. Hay, sayang talaga. But anyway, life goes on, right? Huwag mo nang isipin ng babaeng yon. You need to step forward, son. I'll help you. Wala nang imik si JC dahil maski siya'y hindi na rin niya alam kung anong itutugon. Sa paglipas pa ng mga buwan at taon, wala pa rin siyang balita kay Hope. Doon na nabuo ang galit sa kaloob-looban ng binata. Hindi niya na masyadong inaalala ang dalaga at nag-focus na lang muna siya sa trabaho. Hanggang sa dumating si Dave sa opisina niya para siya'y dalawin. Galing ito sa ibang bansa at successful business owner na doon. Pangarap nilang dalawa iyon ni JC. Pero hindi na iyon tinuloy pa ng binata dahil kay Hope. Angas you look really professional now, dude. Bati ni JC dito. Kasing gwapo mo na ako, no? Oo naman. Hay, sana pala. Tinuloy ko na lang yung plano ko noon ng mga ibang bansa rin. Asos, successful ka pa rin naman ngayon Pero teka, bakit hindi ko na nakikita si Hope dito? Hindi ba't dito siya nagtatrabaho sa company mo?
Not anymore pare. Matagal na siyang wala rito. Wala ngang resignation letter eh. Ha? Teka, bakit hindi ko to alam? Naguguluhang tanong ni Dave sa kanya. Hindi mo na kailangang malaman pare. Isa pa, 4 na taon na siyang wala dito at wala na rin akong balita tungkol sa kanya. I don't know, bigla na lang siyang naglaho ng walang dahilan. Walang dahilan? That's impossible, JC. Kilala ko si Hope at kung gaano kanya kamahal. Hindi ka nga natitiis eh. Natiis niya na ako, Dave. Wala naman kaming pinagawayan eh. At nagkasundo na rin kami na ipapakilala ko siya kay Mom. Kay Tita? Wait, hindi ba't ayaw ni Tita kay Hope? Yes, pero sinabi sa akin ni Mommy na kaya niya naman daw kilalanin si Hope para sa akin. Bigla namang natigilan si Dave na animoy nag-iisip. Dude, don't get me wrong ha. Pero knowing Tita, she did that before to Hope, hindi ba? Hindi naman imposibleng gawin niya ulit yun. What do you mean, Dave? Sinasabi mo bang kinausap ulit ni Mom si Hope na layuan ako? Hindi ako sure, JC, pero posible. Mahal na mahal ka ni Hope eh. Para namang hindi mo rin kilala si Tita. Kapag ayaw niya sa isang tao, ayaw niya talaga. We never know. Trabaho mo nang alamin ng totoo. Bigla namang napaisip si JC sa sinabi ng kanyang kaibigan. Doon niya lang napagtanto na may punto nga ito. Dali-dali niyang tinawagan ng kaibigang private investigator na si Brent upang ipahanap ang dating nobya. Nasuntok pa niya bahagya ang pader sa kanyang opisina dahil hindi niya man lang naisip noon na magpatulong. Mas nanaig ang galit niya kay Hope dahil na rin sa sulsol ng kanyang ina. Pagdating sa mansyon saktong 7:00 ng gabi, ay nangunot naman agad ang noon ni JC nang makitang may panauhin sila. Isang maganda at mistisang babae. "Oh, iho, you're here. Iha, come here. This is my uniko iho, Juan Carlos. Son, this is Beatrice." Pakilala ng nobya sa kanila. "Hi, JC. Nice finally meeting you. Madalas lang kitang nakikita sa magazine at TV. But now, nakita na rin kita in person." Sad pa ni Beatrice. It's nice to know you too, Beatrice. Pwede ko ba munang i-excuse ang sarili ko? Magbibihis lang ako sa itaas. "Okay, son. We'll wait for you here, ha? Para sabay-sabay na tayong mag-dinner. Inimbitahan ko na si Beatrice to join us." Tumango naman agad si JC bilang tugon. Nagsabay-sabay nga sila sa hapunan at panay ang kwento lang ng Donya pati na rin ni Beatrice. Tanging pagtango lang tinutugon ng binata dahil wala siyang gana buong gabi. Nang makaalis naman si Beatrice, ay kinausap na siya agad ng ina. "She's amazing, right? I want her for you, son. You two look good together." "Yeah, she's gorgeous, sexy, smart and kind. But Mom, ang lahat ng yan, gusto mo lang, hindi ako." "What do you mean, iho? Hindi mo gusto si Beatrice?" "Oh, son, it's not the end of the world yet. Kakikilala niyo pa lang naman eh. Marami pang oras at panahon." "Focus ako ngayon sa trabaho at company, Mom. Ayoko munang mag-isip ng kahit na ano." "Really, Juan Carlos? O baka naman, hindi ka pa rin nakakaget over sa Hope na yun until now?" Hindi agad nakaimik ang binata, kaya muling nagsalita ang Donya. "Oh my God, JC, it's been 4 years. Ano bang meron sa babaeng yun, ha? Ginayuma ka ba niya?" "Mom, there's no such thing as gayuma. Ako ang nagpumilit na ipasok ang sarili ko kay Hope. And one more thing. Bakit parang sinasabi mo sa akin ngayon na hindi worth it ang pag-move on ko sa kanya? Mom, sabihin mo nga sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa biglaang pagkawala ni Hope?" "What? Pinagbibintangan mo ba ako, Juan Carlos?" "Nope. Kaya nga kita tinatanong, Mom eh." "Of course not. Nakalimutan mo na yata na ako pang nagsabi sa'yo, di ba? Na imbitahan siya for dinner. Sinabi ko na rin sa'yo na ayaw ko sa babaeng yon. But for you, I'll give her chance. Tapos ngayon pagbibintangan mo ko." "I'm sorry, Mom. Until now kasi hindi ko pa rin alam kung bakit bigla na lang nawala si Hope. You know I love you. Pero kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa pagkawala niya, hindi ko alam kung anong magagawa ko." Huli nitong wika tsaka tinilikuran ng ina. Lumipas pa nga ang ilang linggo, ay nakatanggap na si JC ng update sa kaibigan niyang private investigator. Personal pa siya nitong pinuntahan sa opisina, dala ang ilan sa mga dokumento, kabilang na mga larawan na nakuha niya kay Hope. Nang makita ni JC ang kalagayan ngayon ng dating nobya, ay doon na siya naluha. Awang-awa siya kay Hope habang isa-isang tinitignan ng mga larawan. Pero bigla siyang napahinto nang makita niya ang isang larawan na naroon si Hope kasama ang isang batang lalaki. "Brent, sino tong batang lalaki?"
Tanong niya agad sa kaibigan, na agad na patindig ng tuwid at niluwagan ng suot na necktie. Iyan ang sasabihin ko sa'yo, JC. 4 years ago, dumating si Hope sa lugar na yan, nang siya lang at wala ang nanay niya. Di ba sabi mo kasama niya ang nanay niya sa pag-alis? Oo, yun ang sinabi ng isa sa mga kapitbahay nila. JC, sa ibang lugar nagpunta ang ina ni Hope at ngayon nasa kulungan na. Nalulong sa sugal at hindi nakapagbayad sa utang, kaya ayun, pinakulong. Walang ibang kasama si Hope pero malaki na raw ang tiyan niya makalipas ng ilang buwan. Malaki ang tiyan, ibig sabihin. Hindi na naituloy pa ni JC ang sasabihin dahil muling nagsalita si Brent. Ibig sabihin, buntis siya nang umalis. Sa mga nalaman ko, naawa rin ako sa kanya eh. Pumayag siyang tumira sa lumang kulungan ng baboy. Kasama ang bagong silang niyang anak. Nag-apply bilang tindera, karga-karga ang anak niya. Ngayon ay may naawa at pinatira sila sa isang maliit na bahay. Nagawa sa pinagtagpi-tagbing yero at kahoy, kasama ang 4 na taon niyang anak. At yung batang lalaki na kasama niya sa larawan, ito ang anak niya sa'yo. Paglilinaw pa ni Brent sa kaibigan. Sa akin? Pero paano? Wala naman siyang sinasabi. JC, simula nang umalis si Hope noon hanggang ngayon, wala na siyang nakarelasyong iba. Kung buntis siyang umalis, ibig sabihin, ikaw ang ama ng anak niya. O pwede rin na hindi, baka iba ang ama. At ang dahilan kung bakit siya lumayo ay guilty siya. Pero para matahimik ka, pwede natin siyang puntahan at... Saan siya ngayon nakatira, Brent? Pupuntahan ko siya. I don't care kung ilang bundok o ilang sapa pang kailangan kong tawirin. Makita't makausap lamang siya. Napangiti naman si Brent at sinabi na kay JC ang address kung nasaan si Hope. At dahil malayo-layo nga iyon, ay ginamit ni JC ang private chopper niya para magtungo siya sa lugar kung nasaan si Hope. Pagdating naman niya sa eksaktong bayan na nakalagay, ay tinawagan niya agad si Brent. Brent, nandito na ako. Saan dito ang bahay ni Hope? Diyan sa may bandang kaliwa pagpasok mo. Iyang maliit na bahay diyan na pinagtagping yero at kahoy. Sinundan naman ni JC ang sinabi ng kaibigan. Doon na nga siya naluha nang makita ang kalagayan ng dating nobya. Pumayat na ito, nakasuot ng malaking damit na may kaunting dumi at butas. Buhaghag na buhok na nakatali pa ibabaw habang abalang nagwawalis. Maya-maya lang ay lumabas doon ang isang batang lalaki na tinatawag na Mama si Hope. Mama, gutom na po ako. Ganun ba? Hindi pa kasi hinahatid ni Aling Celia ang sahod ko kahapon sa pagtatabas ng mga damo anak eh. Sige, ganito na lang. Pumunta ka na lang sa tindahan ha. Sabihin mo, uutang si Mama ng tinapay at noodles. Pakisabi na mamaya ko na babayaran. Mama, pwede po bang lollipop din isa? O sige anak, basta isa lang ha. Wala nang pera si Mama dito. Opo. Dali-dali na nga naglakad ang bata papunta sa tindahan. Kaya doon na ito sinundan ni JC. Bata? Pagtawag niya sa anak. Po? Bibili ka? Hindi po, uutang po ko. Gusto mo ba ng manok? Pritong manok o di kaya lechon manok? Alok ni JC sa bata. Masarap po ba yan? Oo naman, gusto mo? Tara, sumama ka sa akin. Ayoko po, sabi po kasi ni Mama, wag na wag daw po akong sasama sa mga taong hindi ko kilala. Hindi naman po kita kilala eh. Paliwanag naman ng bata. O sige, ganito na lang. Ipakilala mo muna ako sa mama mo, okay? Pero ngayon, bumili na muna tayo sa tindahan para makakain ka na. Ako na ang magbabayad. Talaga po? Oo naman, bilhin mo ang lahat ng gusto mo. Basta wag lang chichirya at candies, ha? Naiiyak na si JC ng mga sandaling iyon, pero pinipigilan niya lang. Nang matapos na sila makapamili, ay siya na mismong nagbuhat ng mga pagkain binili nila sa tindahan, pauwi sa bahay nila Hope. Mama! Mama! Patakbong wika ng bata. Oh, nasaan ang pinautang ko sa iyo at si... Hindi na nga natapos pa ni Hope ang sasabihin nang magtama na ang paningin nila ni JC. Mama, binili niya po ako ng mga pagkain sa tindahan. Tsaka sabi niya po, kaya niya daw po akong bilhan ng manok na masarap. Di ba po? Baling ng bata kay JC. Oo naman. Saan ko ba ito ilalagay? Sa loob ba? Sagot naman ng binata. Opo, dito po. Sige. Ikaw na ang bahala dyan ha. Mag-uusap lang kami ng mama mo. Para makabili na tayo ng manok. Gusto mo yun, di ba? Opo. Napangiti naman si JC at muling binalingan si Hope.
na nooy naiiyak na habang pinagmamasdan siya. Hindi na rin napigilan pa ni JC ang namumuang damdamin, kaya isang mahigpit na yakap agad ang iginawad niya sa dalaga. Mas lalong napahagulhol ng iyak si Hope, kaya todo naman ang pagpapatahan ni JC dito. Nang medyo kumalma na ay pumasok na nga sila sa loob. Sorry JC, nakita mo tuloy akong ganito ang itsura. It's okay. Wala namang nagbago eh. Ikaw pa rin ang Hope na nakilala ko. Teka, paano mo nalaman na nandito ako? Takang tanong ni Hope sa kanya. Sa kaibigan kong private investigator. Alam mo, nagsisisi nga ako eh. Dahil ngayon ko pa naisip to. Nagalit kasi ako sa'yo. Hope, what happened? Isang malalim na buntong hininga naman ang agad pinakawala ng dalaga. Bago magsalita, doon ay kinuwento niya ang lahat-lahat. Pati ang pagbabayad ng donya ng malaking halaga na pera sa kanyang ina. Para lang lumayo sila. She did that? Oo, JC. Nabigla din ako. Kasi noong makita ko si nanay na nag-iimpake dahil aalis daw kami. Tatawagan na sana kita. Pero binasag ni nanay ang cellphone ko. Nang tumakbo ako palabas, doon ko na nakita ang mommy mo. Sabi niya, ako daw ang dahilan kung bakit hindi mo natupad ang mga pangarap mong magtayo ng negosyo sa ibang bansa. Gusto kitang puntahan noon. Naisip kita noon. Pero ayokong hindi mo magawa ang gusto mo dahil sa akin. Lalo pa kapag sinabi ko sa'yo, buntis ako. So, totoo nga. Buntis ka nun when you left. Alam din ba yun ni mommy? Hindi ko sinabi. Plano ko sanang sabihin sa mismong dinner natin pero iba ang nangyari. Hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Basta't ang alam ko, nasa bus na ako kasama si nanay. Teka, kasama mo ang nanay mo, di ba? Pero ang sabi ng private investigator, nasa ibang lugar daw ang nanay mo. Oo, nakatulog kasi ako nun sa bus sa biyahe. Dahil sa sobrang bigat ng mga mata ko sa kakaiyak. Hindi ko alam na bumaba na pala siya at naiwan ako sa bus. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Wala akong pera. Wala lahat. Mga gamit ko lang ang dala ko. Kaya napunta ako rito nang walang-wala. Sobrang hirap lalo na't buntis ako. Naiwan ka o iniwan ka? Alam mo bang nakakulong na ang nanay mo ngayon? Hindi ko alam. Basta dala niya ang 10 milyon na galing sa mommy mo. Hindi na rin ako nagtataka kay nanay JC. Noon pa man wala na siyang pakialam sa akin. Na mga panahong yun pa kaya na may dala-dala siyang malaking pera. Kaya kinaya ko na lang talaga para sa anak ko. Gusto kitang tawagan pero hindi ko kabisado ang numero mo. Gusto kitang puntahan pero ang tagal bago ako nakapag-ipon ng pamasahe. Nang makaipon naman ako, nagkataon din na nilagnat si Jairus. Kaya kailangan ko siyang dalhin sa ospital at gamitin ng pera. Sa sinabi ni Hope ay agad niyakap ni JC ito. Awang-awa siya sa kalagayan ng kanyang mag-ina sa nakalipas na 4 na taon. Sorry kung nagpadala ako sa mga sulsol ng mommy ko. Sana naisip ko na to noon pa. Di sana komportable ang buhay mo ngayon at ng anak natin. But Hope, there's still a chance. We can make everything right. Magsama na tayo. Kukunin ko na kayo dito. Napangiti naman si Hope, pero agad ring umiling. JC, noon pa man, hindi na ako karapat-dapat sa'yo. Tignan mo nga ako, losyang na ako. Ang daming babae na maganda, doon ka na lang. No, ikaw pa rin naman yan, Hope. I still love you. I still do. Nang mawala ka, hindi na ako naghanap ng iba. Ikaw at ikaw lang. Please, hayaan mong bumawi ako sa'yo, sa inyo ni Jairus. Paano ang mommy mo? Pag-aalala ni Hope sa kanya. I don't care. Wala na akong pakialam sa sasabihin niya. Sinabi ko na rin sa kanya na oras na malaman kung may kinalaman siya sa pagkawala mo. Hindi ko alam kung anong magagawa ko. Wala na ring nagawa si Hope kundi ang tumango. Noon pa man dalangin niyang magkita silang muli ni JC. At ngayon nga'y nangyari na. At hindi na siya makakapayag pa na makawala pa itong muli. Ipinakilala rin niya sa anak na si JC ang ama nito. At masayang-masaya ito sa nalaman. Noon ding araw na iyon ay lumipad sila pabalik sa Maynila gamit ang private chopper ni JC. Sa kondo na pagmamay-ari ni JC niya idiniretso ang kanyang mag-ina at bumalik siya sa mansyon para komprontahin ang donya at kuhanin ang kanyang mga gamit. What are you doing, Juan Carlos? Saan mo dadalhin yung mga gamit mo? Gulat na tanong ng donya. Mom, I asked you before kung may kinalaman ka ba sa pagkawala ni Hope at ang sabi mo wala. Wala naman talaga, iho. Sinungaling. Hanggang kailan mo ba paninindigan yan, ha? Mataas ang respeto ko sa iyo, Mom, pero unti-unti nang nawawala.
Isang malakas na sampal naman ang ginawad ng Donya sa pisngi ng anak. How dare you? I'm still your mom. Yes, you're my mom at anak mo ko. Pero hindi anak ang turing mo sa akin, kundi robot. Mom, buntis si Hope nang umalis siya rito. At hindi ko nagampanan ng pagiging ama sa anak ko sa loob ng 4 na taon dahil sa panghihimasok mo. Buntis siya? Hindi makapaniwalang tura ng Donya. Oo, at dahil doon, naghirap ang aking mag-ina ng dahil sa'yo. I gave them 10 million, JC. 10 million na tinangay ng nanay niyang nakakulong na ngayon. I don't know, pero pinagsugal siguro ang perang binigay mo. I can't accept this, Mom, at hindi nga di ako papayag na mawala sa tabi ko ang mag-ina ko. Kung hindi mo sila matanggap, lalong-lalo na si Hope, ay wala na akong pakialam. Aalis ako dito at hindi ko na masikmura ang kasamaan mo. Hindi na nga nakapagsalita ang Donya, kaya dali-dali na ring umalis si JC para balikan muli ang kanyang mag-ina. Ipinangako niya naman sa dalawa na gagawin niya ang lahat makabawi lang at maiparamdam sa kanyang anak na si Jairus at kay Hope na mahal niya ang mga ito. Jairus, anak, bukas sa Toy Kingdom naman tayo magpunta, ha? Wika na JC sa anak habang sila'y pababa ng mall. Talaga, Papa? Mamamasyal po tayo ulit bukas? Oo naman. Pwede po bang Jollibee rin po, Papa? Oo naman, anak. All for you. Love, baka naman napapabayaan mo na ang kumpanya niyo. Okay lang naman kami ni Jairus eh. Love, nag-leave ako ng 1 buwan. I want to spend my days with you too. Kung pwede nga lang mag-leave ako ng 4 na taon eh, para makabawi ako sa inyo, pero 1 buwan lang talaga ang kaya. O sige, gusto rin naman namin yan ni Jairus eh. Tara na. Masaya ang tatlo na magkakasama sa iisang bubong at wala na silang mahihiling pa. Hanggang sa isang araw, ganoon na lamang ang gulat ng dalawa nang dumalaw ang Donya sa kinaroroonan nila. Ayaw pa sanang kausapin ni JC ang ina, pero si Hope na ang nagpumilit dito. I'm sorry, Iha. I didn't know that you were pregnant that time. Kung alam ko lang, hindi ko na dapat ginawa yun. Hindi naman ako ganoon kasama eh. I'm sorry. Hinging paumanhin ng ginang kay Hope. Matagal ko na po kayong pinatawad, madam. Huwag niyo na pong isipin yon. Sagot naman ni Hope dito. Noon nga'y nagkapatawaran na ang lahat at nakilala na rin ng Donya ang kanyang apo na si Jairus. Kahit naman gaano pa kalupit ang ginawa ng Donya noon sa pag-iibigan ng dalawa at sa buhay ni Hope, ay mas ikakasaya pa rin nila kung wala silang hinanakit sa kapwa nila. Ilang buwan pa nga ang lumipas at pinakita nga ng Donya na pinagsisihan niya ang lahat ng ginawa niya. Halos araw-araw niyang dinadalaw ang apo at si Hope para makabawi dito sa mga kasalanang nagawa. Lagi niya rin pinakikiusapan ng anak na si JC na bumalik na sila sa mansyon upang doon na sila manirahan kasama siya. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan ng magkasintahan na pumayag sa hiling ng Donya. At doon itinuring ng Donya na parang sariling anak si Hope. Namuhay sila ng payapa at wala nang hinanakit sa puso ng bawat isa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga susunod pang mga kwento na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po.